oras. Okay? Yung oras. Ngayon, speaking of, question, paano nyo po malalaman kapag season nyo na, ayan, kapag time nyo na sa pagpasok ng relationship? Ayan. Sino yung mga nagtanong nito? Opo, some questions po galing po sa kanila. Opo. Yes. So ngayon, sa mga nagtanong, ito na ang sagot. Kailan po dapat pumasok sa relationship? So, una, katulad na nabanggit ko kanina ng verse, kapag nakita niyo na talaga na love niyo si God, yan, huy, meron na ako sa signal. Love ko na talaga si God. Okay? Tapos pangalawa, if you are spiritually mature. Yan. So, sabi sa Psalm 37 verse 4, take delight in the Lord and He will give you the desires of your heart. Yan. So, if you are strong in your faith and consistently seeking God, you will be more prepared to handle a relationship in the way that honors Him. Ayan. So, nung nakilala ko si Ate Mela, yes. Actually, we are both teachers. Ayan. Ako nasa special ed teacher ako. Then siya naman grade 1 teacher siya that time. So, una niya ako nakita ay nagsasayaw ako sa gitna ng chicken dance. So, gusto niyo na ba yung sample? Doon siya una na-inlove sa akin. So alam niyo na, mag-chicken dance kayo guys. Mag-chicken dance kayo guys, para na-inlove kayo. Sa stage daw guys, mag-chicken dance sa stage. Kasi that time, yung lahat ng grade 1 teachers sa Alabang Elementary School, covered court, 1,000 students yun ha. O, public school kasi kami. So, ang sabi nila, sinong magpapasayo nito? Si Sir Tony, tawagin nyo. O yun, tinawag ako. Tapos nakita niya ako. First, hindi ko po siya meet. Oo. Hindi ko po siya papansin. Ayan. Tapos one time, meron ako dalawang OJT from PL Moon ng special education din. Ayan. So sabi ni Sir, may bagong teacher. I think galing natin Ayala Alabang kasi naman itsura pala. Yayamanin. High profile. Ayan. So doon siya unang na-meet. Ayan. So that time, ano na ako doon, simula ng youth katulad ninyo, masyado na ako busy sa ministry din, okay? So, that time, I think na andito na ako siguro sa church council na noon. So, ayan, so, sobrang busy ko kay God, kaya I can say na nung nakilala ko siya, ay Lord, this is it na. Yeah. O, diba? Una, nakita niya naman na love ko kayo. Tapos siguro naman, that time, I am already spiritually mature. Yeah. Ewan ko pero hindi ako talaga na-love sa kanya sa chicken dance. Hindi, joke lang. Pero, in fairness sa kanya, yung 1,000 pupils na yun, napasayaw niya at behave lahat. Diba? Mamaya na tayo mag-sample. So, kung kuya doon is, spiritually matured. Sa akin naman, you have emotional maturity and self-control. So, hindi kasi yan yung love na pag nag-away kayo today, babe, kamusta ka na? Please, reply, ganyan-ganyan. Hindi ganon. So, hindi yung emotion natin yung nagko-control sa atin. Pag alam mo na ready ka na hindi ka madaling magiging affected, pag medyo in trouble kayong dalawa, may hindi kayo misunderstanding kayong dalawa, kaya mong kontrolin yung sarili, magpapakamatay ako, pag hindi ka nag-reply, yung mga ganyan, mga ganon. So, ibig sabihin, hindi ka pa ready sa pumasok sa relationship. Okay?
Naintindihan? Hindi kayo ready kapag hindi nyo makontrol yung emotion nyo. Okay? Kasi kapag hindi nyo nakokontrol ang emotion nyo, and you always dwell yung high peak of your emotion, lahat ng aspeto ng buhay nyo, wala sa sentro si God dyan. Number 1 yan, babagsak kayo. Pangalawa, yung studies nyo, wala. Hindi nyo yan mapapansin. Kasi ang sentro nyo lang is yung relationship nyo towards to the person na gusto nyo or yung love nyo na sinasabi nyo. Okay? Anong biblical basis niyan? Galatians 5:22-23. But the fruit of the Holy Spirit ay napakaganda. So kung itong lahat ng fruit of the Holy Spirit na to, meron na kayo, yan, ready na kayo pumasok sa relationship. Love, joy, peace, patience, forbearance, gentleness, diba? Faithfulness, and goodness, and self-control. So, a mature person does not let emotions control them, but instead follows wisdom and patience. Hindi yan parang, ano ba, ano gagawin ko, friend? Call a friend agad, hindi nagre-reply, ano na. So, bagsak agad. So, hindi pa kayo mature enough to go to that relationship. Another one is, a mature person does not, if you can handle conflicts, yan, sobrang number 1 to. Conflicts, disappointments, and challenges with grace, you are on the right path. Okay? So, kung kaya nyo na lahat yan, go! Pero pag hindi, red flag, wag muna, study muna tayo, focus muna tayo kay God. Another one is you are ready to love selflessly. Okay? Kasi mga bata pa naman kayo, mahabang journey pa yung madadaanan. So, pag yung spiritual, yung fruit of the Holy Spirit meron na kayo, go for it. Walang magbabawal sa inyo niyan. Kahit si God, if God honors yung relationship nyo and can glorify Him dun sa relationship nyo, go for it. Kasi kahit siya, He will be delighted. Okay? So, yun yung takeaway namin doon. Thank you po. Grabe, no? Grabe yung insights. Grabe daw, wala masabi si Daddy. I'm too speechless. Ayan, thank you. Ayan, makakapag-notes na din ako. Praise God. Yan, no? So, kayo ba guys, may natutunan na ba kayo? Meron na ba mga nag-impact sa inyo? Excited na ba kayo para mag-proceed tayo sa mga susunod pa? Sige nga, siguro makinig tayo sa isang youth na kung meron ng insight sa mga na-question natin. Sige, meron akong nakitang nag-thumbs up kanina. Si Kuya Russell.